hindi na po ipapatawag pa at ihaharap bilang testigo ng prosekusyon ang dating hepe nga po ng security detail ni VP Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon sa prosekusyon, posibleng hindi na nga po ipasubpina si Colonel Raymond Lachica na siyang itinuturo ng huling dalawang testigo na sina OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na siyang humawak sa confidential fund. Paliwanag po ng prosekusyon, napakita na kasi sa paglilitis na maliwanag na po na winaldas talaga ang confidential fund at si VP Sara ang siyang responsable dito. Una nga rin po sinabi ng prosekusyon na hindi rin kasi sila o kasi nila inaasahan na magsasalita sila Chika kahit na iharap pa sa trial, lalo pat hindi rin pabor sa kanya kung siya ay magsasalita sa paglilitis. Sa susunod na linggo ay nakatakda ho namang iharap na hostile witness na prosekusyon si Defense Counsel Attorney Michael Poa. Samantala, may patutsyada ang palasyo hinggil sa usapin ng paggamit ng alias ng mga nakatanggap umano ng confidential funds na paksa ngayon na gumugulong na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nag-ugat ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro sa pagtatanong kamakailan ni Senador Robin Hood Padilla sa impeachment trial. Ipinunto kasi ni Padilla na noon pa raw gumagamit ng mga alias ang ating mga bayani. Sabi naman ni Yusek Claire Castro, hindi niya huhusgahan ang saloobin ng senador. Hindi rin daw pakikialaman ng palasyo ang sinabi ng senador dahil karapatan niya ito. Pero ang punto lamang daw ng palasyo, mas maiging linawin ang pagkakaiba ng paggamit ng alias noon at ngayon. Ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong naipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries. Ang mga bayani noon ay tinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan. Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Para sa bayad ha. Para sa bayad. Magandang gabi, bayad. Samantala mga kapatid, sa ilang pang kaugnay pong balita, bumuelta ho naman si Senador Robin Padilla sa mga bumabati ko sa kanya kaugnay pa rin po ng kanyang pahayag tungkol nga sa paggamit ng mga alias ng mga tumatanggap po ng confidential funds. Giit ng senador, binoto siya ng mga totoong tao kaya sa mga totoong tao lamang siya sasagot at hindi sa mga bayarang troll farm. Sabi pa ni Padilla, magugutom ang mga troll kapag siya'y tumigil. Hindi na rin po daw papatulan ng senador ang pagpuna rin sa kanya ng kapwa Muslim na si House Prosecution Panel spokesperson Congressman Zia Alonto Adyong na umalma rin sa pagkukumpara niya sa mga bayani sa mga tumanggap ng confidential fund. Pero sa kabila po ng mga batikos ay nakahanap po naman ng kakampi si Padilla sa grupong One Bangsamoro. Sabi nila may punto ho naman ang senador sa sinabi niya tungkol sa paggamit ng alias sa mga operasyon. Nanawagan din po ang grupo na suriin ang paglilitis batay sa ebidensya at argumento at hindi sa kung sino ang mas malakas mang insulto at magpatahimik ng kabilang panig. Lumabas naman sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority na 12.8% ng mga Pinoy ang maituturing na multidimensionally poor o nakararanas ng kahirapan sa iba't ibang aspeto bukod sa kanilang kita. Ayon sa PSA, dinevelop nila ang naturang pag-aaral para sukatin ang kahirapan ng mga Pinoy bukod sa pagtingin kung sapat ba o hindi ang kanilang kinikita. Tingnan din sa pag-aaral ang kahirapan bunsod ng kawalan ng access sa edukasyon, trabaho, kalusugan, pabahay, tubig at nutrisyon. Base sa monitoring ng PSA, lumalabas na may mga Pinoy ang naghihirap hindi lang dahil kulang ang kinikita kundi dahil wala ring sapat na access sa mga mahahalagang serbisyo gaya ng edukasyon. Samantala pa rin, hindi po naman daw po itutuloy ng pamahalaan ang isinusulong nitong total ban sa Facebook dahil sa mabagal na aksyon nito sa pagkalat nga ng fake news at violenteng mga online content. Una nga pong lumutang ang issue matapos nga sabihin ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos Jr. sa mungkahing i-ban ang ilang social media platform, bunsod po ng pagtaas ng kaso ng karahasan sa mga paaralan. Pero kahapon, kinumpirma ng palasyo na nakikipagtulungan na sa
pamahalaan ang parent company po ng Facebook na Meta sa pag-down ng mga fake news. Hinihikayat din niya ang ilang pang social media platform na makipagtulungan sa pamahalaan, partikular sa paglalatag po na mas maliwanag na guidelines sa pagtanggal ng disinformation at violenteng mga content. Sa ibang balita, naniniwala si Defense Secretary Gilbert Chodoro na panahon na para magpatupad ng reforma sa sistema ng pensyon sa mga Military and Uniformed Personnel o MUP dahil sa patuloy na paglobo ng kailangang pondo para rito. Sa ilalim ng 2027 proposed budget, triple ang pondong hinihingi para sa pensyon ng mga sundalo na aabot sa 143 billion pesos kumpara sa 50 billion pesos lang na nakalaan sa modernization program mismo ng AFP. Ayon kay Chodoro, tama naman na dapat magkaroon ng pension reform sa AFP at dapat ihiwalay na ang pondo sa pensyon ng mga sundalo mula sa budget para sa operasyon at modernisasyon ng militar. Kulang nga ang ating sundalo, kaya halos wala ng bakasyon talaga yan at wala ng leave sa dami ng ginagawa. So hindi na po natin pwede baguhin yung rehimen nila. Kung mahiwalay po yung pensyon ng AFP, gumawa po tayo ng bagong pondo para sa mga bagong pasok kung saan po sila mag-aambag. Tapos mag-mature po ito, pwede na pag-retiro nila, doon na kukunin. Yan po ang tinig ni Defense Secretary Gilbert Chodoro. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.